Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Mga kabunyog, mayroon tayong tatlong topics uli ngayon. Una, nakakatawa itong si Bato. Mahal na mahal nito ni Bato si Joel Villanueva. Ha? Pag napatunayan daw na talagang sangkot si Joel Villanueva sa mga anomalya sa flood control, ha? Ngayon, ano daw mismo? Magre-resign daw siya. Wow, hindi. Ito, isa pa. Problemado si Hart, Evangelista. Dahil dito sa mga anomalyang ito na itong mga anomalya sa flood control na na nai-involve ang kanyang partner na si Chis Escudero. Kaya pati kahit yung mga activities ni Hart, tulad ng Fashion Week, hindi siya maka-attend. Hmm? Kaya at saka binabas siya ng mga netizens. O yan. Kaya grabe nadadamay si Hart dito sa nangyayari kay Chis Escudero. Last na topic natin, dininay ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi daw totoo yung 15% na kickback nila sa Office of the Executive Secretary. Sabi kasi yan ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo, yung Office of the Executive Secretary linalakad ayon dun sa yung si USEC, DepEd USEC Ulaybar, daw humihingi ng 15% sa unprogrammed funds ang Office of the Executive Secretary. O syempre, Office of the Executive Secretary, Little President yan, si Bersamin. Pero dininay ni Bersamin. Hindi raw totoo yan. Hindi raw niya hahayaang masira ang kanyang malinis na record. Anyway, pag-usapan natin. So yan mga topics natin, mga kabunyog. Dito tayo, Grabe, mahal na mahal naman talaga ni Bato si Joel Villanueva. Sabi ni Bato de la Rosa, kung sabihin ninyong involved si Senator Villanueva sa flood control right here, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Kung sinabi sana ninyo na yung tulong na ibibigay mo galing sa flood control, baka sasakalin ka pa noon. Wow. Sabi kasi ni Bato de la Rosa, matibay daw ang tiwala niya kay Joel Villanueva. Hindi raw ito mai-involve dyan sa mga anomalya-anomalya na yan sa flood control. Ayaw na ayaw daw ni Joel Villanueva niya. Kaya sabi ni Bato de la Rosa, kung yung nag-i-involve kay Joel Villanueva, yung si Henry Alcantara at saka si Bryce Hernandez, kung ini-involve nila si Joel Villanueva at kung mapatunayan daw na involved mismo si Joel Villanueva talaga, right now daw, ora mismo, magre-resign daw siya. Ang dami ng ebidensya kay Joel Villanueva. Ang ano lang naman ni Joel Villanueva, dinideny niya. Hindi. Ang problema, sa prinsipyo sa law, ang denial, weak defense yan, ay natural. Pag inaakusahan ka, di-deny mo. Kaya lang, kung panay denial ka, general denial, wala kang patunay man lang para i-counter yung mga akusasyon sa'yo. Dapat kung may mga aligasyon, may mga akusasyon sa'yo, i-counter mo. Hindi pwede yung general denial lang. Sabihin mo lang, hindi totoo yan. Dinideny ko yan. Weak defense yan eh. Ang dami ng mga, kahit sabihin pang circumstantial evidence lang yun, pero yung mga circumstantial evidence na yan, kapag pinagsama-sama mo yan, magiging matibay na mga ebidensya yan. Ang lagi kasing sinasabi nila, bakit? Nag-usap ba si Villanueva at saka si Alcantara? O si Villanueva at saka si Bryce Hernandez? Hindi naman eh. Hindi naman sila nag-usap, saka hindi naman nila direktang binigay yung pera, di umano, kay Villanueva. Hindi naman sinabing direktang binigay kay Villanueva. At saka sinabi daw mismo ni Alcantara na yung 600 million, originally request daw sana yan ni Joel Villanueva sa multipurpose buildings. Kaya lang dahil walang pondo sa multipurpose, so binigay nilang flood control. Pero hindi na daw alam ni Joel Villanueva yon. Sila na lang yon. Diskarte na lang nila yon. Pero binigay pa rin daw nila yung commission ni Joel Villanueva, 150 million ba yun? Dinala niya sa bahay. Kaya lang sabihin pang ganon na hindi alam ni Joel Villanueva na flood control yung pinaglagyan
kasi originally multipurpose. Pero hindi pa rin maikakaila. Ang daming testigo, si Bryce Hernandez, si Alcantara, ang daming saka yung mga circumstantial evidence nga. Yung ano, yung una, may pondo. Kanino yung 600 million? O, may mga patunay doon. Mga insertions, unprogrammed funds. Kaninong unprogrammed funds yun? Based sa record, kanino yun? Kay Joel Villanueva yun. Oh. Sabi ni Senador Ping Lacson mismo, kay Joel Villanueva yon. Kaya lang hindi sa GAA kinuha, hindi sa NEP, hindi sa insertions, sa unprogrammed funds. Pero kay Senador Joel Villanueva yon. Oh. At yung mga projects na sinabi ni Bryce Hernandez, yan talaga yung mga projects ni ah, Joel Villanueva. At ngayon, kinumpirma na yan ni engineer o dating district engineer Alcantara. Kaya napakalinaw na ng mga ebidensya kay ah, documentary evidence, object evidence, testimonial evidence, lahat ng ebidensya, testigo, mayroon laban kay Joel Villanueva. Ang depensa lang naman ni Joel Villanueva, magko-quote sa Biblia. Eh, hindi naman uubra yan. Ito namang si Bato, sabi ni Bato, hindi ako naniniwala, hindi kami naniniwala na involved si Senador Joel Villanueva diyan. Kapag involved siya diyan, patunayan niyan, ako mismo magre-resign. Wow, sobra naman ang pagmamahal ni Bato kay Joel Villanueva. Ha? Isasakripisyo niya. Magre-resign siya para lang kay Joel Villanueva. Wow, ang tindi. Ang drama mo, Bato. Ang dami mo ring problema, depensa ka pa ng depensa kila Joel Villanueva. Itong si Bato lately, concern na concern siya kay Digong Duterte. Ay siya mismo, sa susunod na mga araw, hindi malayo. Siya na rin ang ikukulong sa ICC. Pero ngayon, concern na concern siya kay Duterte. Ang isipin mo ba to yung sarili mo? Wag mo nang wag mo nang anuhin. Akala mo naman ikaw wala kang problema. Ay may problema ka rin kung nagmamalasakit ka kay Duterte, ikaw mismo may problema rin. Lumabas na ang pangalan mo. Ito concern na concern din siya kay Joel Villanueva na kapag ganyan daw ang mga ginagawa kay Joel Villanueva, ah, paninira lang daw lahat 'yan. Kapag daw napatunayan niyan talaga na involved siya, magre-resign daw siya. Wow, ang drama. Ang ang drama. Hmm. Anyway, dito tayo. Problemado si Heart Evangelista. Naapektuhan na yung kanyang career, naapektuhan na yung kanyang hilig. Alam naman natin ang pinagkakaabalahan ni Heart Evangelista, mga fashion. Sa ibang bansa yan, sa Paris, sa kung saan-saang may fashion week sa ibang bansa, dapat a-attend si Hart. Hindi siya tumuloy. Hindi siya tumuloy. Kasi nga, grabe yung political backlash sa kanya at kay Chis Escudero nitong mga isyung ito ngayon. Nung September 21 nga, nung rally laban sa katiwalian, Hmm, maraming nagbabas kay Hart, "Oh, ba't hindi ka sumama sa rally?" Yung mga ibang artista sumama. Si Ann Curtis, si Labais Ganda, Judy Santa Maria, halos lahat ng artista na concern sa bansa sumama. Sabi sabi ng ibang mga netizens, "Oh, ikaw Hart, bakit wala ka sa rally? Hmm, hindi ka ba lumalaban sa katiwalian?" Yun, nag-react si Hart Evangelista do'n. Sabi ni Hart Evangelista, hindi naman ibig sabihin daw na hindi siya umattend dun sa rally ay hindi siya laban sa katiwalian. Para daw walang issue, yun na nga, hindi siya a-attend sa Fashion Week. Dahil nga, ano eh, talagang, sabi niya, but honestly, I don't think it's the right time for anyone to, especially from our country, to be going to Fashion Week because I think we need to be here. Wow. Kasi 'pag umattend siya do'n, hmm, at lalo pa naman ngayong linggong ito napapangalanan ang kanyang partner na si Chis Escudero. Tapos nandun siya sa Fashion Week, grabeng gastos. Mayroon ngang lumabas diyan, si Heart Evangelista pala ang ikalawa sa sa top ng mga buyers ng YSL, ah. Grabe ano? Kaya sa panahon ngayon na si Chis Escudero nasasalang sa kontrobersyal na 'yan, ng mga anomalya sa flood control, ah,
Tapos si Heart Evangelista, kung pupunta nga naman siya sa ibang bansa, diyan sa mga fashion week na yan, ang laki ng gastos diyan. Eh, talagang ano diyan, mai-stress si Heart Evangelista niyan. Kaya nag-decide na hindi na lang umattend do'n sa Fashion Week. Hmm. Pero gustong-gusto niya 'yan. 'Yan ang pinagkakaabalahan niya, eh. Hmm. Kaya ang mangyayari dito, sa nangyayari kay, Chis Escudero, pati yung hilig ni Heart, career niya apektado ano. Siguro aawayin nito si Chis Escudero. Nadadamay, sabihin siguro nito kay Chis, "Nadadamay ako sa'yo." Ang isa pang issue kasi kay Heart, kay Heart Evangelista, ay sa pagbabayad ng buwis, hindi alam kung sa tindi ng kanyang mga gastos, pinapakita niyang marangyang buhay, lavish na lifestyle, hmm, hindi ano kung nagbabayad ba siya ng tamang buwis. O ang hinahalimbawa kasi si Chris Aquino, yun, talagang nagbabayad ng tamang buwis yun. Number one na taxpayer, yun. O ngayon ang tanong ng netizens, o si Hart, asawa yan ng isang public official, si Chis Escudero, nagbabayad ba yan ng ano, tamang buwis? Kaya ang dami ng issue kay Hart, di ba? Na lumalaki at dumadami ang issue sa kanya dahil hindi maiwasan na madawit siya dito sa issue kay Chis Escudero. Eh kasi si Chis Escudero, politiko, di siyempre public figure. Siya naman, celebrity. Hmm, entertainment ano, celebrity. So, kaya talagang magiging laman sila ng mga usapan. Lalo na ngayon na napakatindi ng issue, sangkot itong si Chis Escudero. Kaya hindi maiwasang madamay talaga siya. Kaya ang laki ng problema ngayon ni Hart. O ito, mga kabunyog, mga kababayan. Hmm, ang Office of the Executive Secretary ay nadawit doon sa testimonya ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo. Sabi ni Roberto Bernardo, pumunta sa kanya, nakipag-usap sa kanya, nakipag-meeting sa kanya ang si DepEd Undersecretary Ulaybar. Itong si DepEd Secretary Ulaybar, ah, sabi niya ni Ulaybar, ayon kay Bernardo, pumunta sa kanya para ipaabot na mayroong 2.8 billion na projects galing sa Office of the Executive Secretary at galing ito sa unprogrammed funds. At kapag nai-ano 'to, na maayos ang usapan, bibigyan ng proyekto itong sila Bernardo galing sa unprogrammed funds ng Office of the Executive Secretary. At sabi ni Yusek Bernardo, natuloy yung usapan na yun. Kaya nagbigay daw siya ng 15% kasi ang hinihingi daw ng Office of the Executive Secretary 15%. Kaya sa tatlong instances, sa Makati, sa ano, dinala niya doon kay Yusek Ulaybar. Yan. Kaya matindi ano, nasasangkot na ang Office of the Executive Secretary. Malacanang na ito. Pero todo deny ngayon si ano, Bersamin. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi niya hahayaang masira ang kanyang malinis na record, yung matagal na malinis na record niya daw sa public service. Hindi niya raw hahayaan yan. Hindi raw totoo yung ano na yan, yung 15% kickback na yan. Wala daw ganyan. Wala daw siyang control diyan sa mga proyekto na yan. Sa DPWH. Kaya lang, ano naman talaga kasi ito, kailangan talaga kasing magpaliwanag nito nila Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi yung unprogrammed funds, sa national budget kasi, mayroong isang lump sum. Ibig sabihin, isang buong bloke ng pondo, walang program funds doon. Hindi nakaprogram yun kung para saan. Pero may pondo. Halimbawa, sabi ni Senador Win Gatchalian, nung 2023, 700 billion niya unprogrammed funds. Nung 2024, 800 billion yan. Ngayon, ang may control dyan sa unprogrammed funds ay ang executive. Kasi ang nagde-decide yan kung saan gagamitin yan, kasi wala nga, hindi naman nakaprograma kung saan, saka na lang maglalabasan kung anong mga projects ang pupunduhan yan. Pero mayroong ganyang kalaking pondo. Diyan kinuha sa unprogrammed funds, yung 600 million di umano, ayon kay Ping Lacson, kay Villanueva. Unprogrammed funds yun eh. Hindi yun GAA, hindi yun NEP, hindi rin yun insertion. Unprogrammed funds. At ito na naman, 2.8 billion pesos. Unprogrammed funds na naman. At kumbaga, ino-offer ng Office of the Executive Secretary. Parang lumalabas na gano'n. At ang tao na nag nag-aalok no'n, parang linalako at kausap nga itong si
dating DepEd Undersecretary Bernardo, inaalok nito ni Ulaybar, itong si Ulaybar di umano ay tao ng Office of the Executive Secretary na, o sige, mayroon kaming 2.5 billion o 2.8 billion. O, mayroon ka bang paglalagyan nito? O di siyempre sabi ni Bernardo mayroon. O di doon na. Pinadala niya na yan sa Bulacan. Gawan nyo ito ng design, ng ano, proposal, ganyan. O sige, tapos biglang nag-release ng SARO. Hmm? Nag-release ng SARO yung ano yan eh, yung yan ay talaga yung certification na may pundo na. Ibig sabihin galing DBM yan. Ganun kalakas at napunduhan yung 2.8 billion na yon. Kaya nagbigay siya, sabi ni Yusek Bernardo, nagbigay siya, dating Yusek Bernardo, nagbigay siya ng 15% na kickback para sa Office of the Executive Secretary sa pamamagitan ni Ulaybar. Pero nagdi-deny si Ulaybar, hindi daw totoo yan. Kaya para masagot niya daw yan, nag-resign muna siya ngayon, nag-leave sa DepEd kasi Yusek siya ni Angara eh, Yusek. Oh. Pero dahil ang sangkot doon ay Office of the Executive Secretary, naglabas din ng statement si Executive Secretary Bersamin. Hindi raw totoo yan. Ay, mga kabunyog, kung makikita natin palapit ng palapit sa Malacanang, ano? Palapit ng palapit sa Marcos at Romualdez. Si Romualdez nababanggit na. Kaya lang, palpak nga lang yung testigo ni Marcoleta. Ito namang si Bernardo, dinadawit na talaga, ano eh, Office of the Executive Secretary na yan. Ha? Bersamin na yan. Palapit ng palapit sa, ano, sa seat ng power talaga. Anyway, hindi natin alam kung ano nga bang ano dito. Pero yan, dinideny ni Bersamin. Kaya lang, alam naman dapat ni Bersamin yan. Dating Chief Justice siya. Denial is a weak defense. Denial is a weak defense. Kailangan mag-present pa siya ng dagdag niyang mga ebidensya para i-counter yung akusasyon sa kanya. Hmm? Anyway, okay, mga kabunyog mga kababayan, ito po uli ang ating attorney Enzo Bunyog.